Doc Eric Herrera. So sa mga first-timers, welcome po sa inyo. And sa mga old-timers, thank you for being with us again this morning. So mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay tungkol sa isang sakit sa ating utak, ang tinatawag na Parkinson's disease. Pero bago yan, syempre, magpapakilala po muna ako. Okay, next slide. So ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So we started Herbalife 2014. So 2014, ganyan po ako kalaki. And alam nyo, I weigh 209 pounds, no? Sa ganyan, madali ako napapagod, hinihingal. I feel old for my age. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Parang hindi match ang edad ko sa pakiramdam ko. Buti na lang, way back 2014, na-meet namin ng aming angel, si Mother Arlene. So sabi niya, why don't you give it a try? Sabi ko nung una, hesitant ako kasi baka mamaya hindi ko masundan, baka napaka-komplikado. So nung tinanong namin ano bang kailangan gawin, kung mag-Herbalife, sabi lang niya, simple lang, follow the program and replace yung traditional breakfast na nakagisnan ninyo. So sabi ko, since gusto naman din namin na may mangyari sa aming health, so sinubukan namin. And true enough, naging produkto kami ng Nutrition Club, 10 Days Nutrition Club program, and dire-diretso, we took the products consistently, seriously. So after 3 days, gumaang yung pakiramdam ko. Sabi ko, okay to So dinire-diretso namin. At dahil dinire-diretso namin, nag-stick kami sa meal plan, I lost a total of 20 pounds at 4 inches sa aking waistline. So 9 years na kaming nag-Herbalife, who would have thought? At nandito pa kami sa community na ito, sa Virtual Nutrition Club. So, wag din kayong mawawala kasi alam nyo up to now, dahil sa community na to, ang daming learnings ang natututunan namin, ang dami naming namimit na iba't ibang tao, full of positive people who have the same passion na kagaya natin, who want to be healthy. Okay? At yung pinopromote natin, no, yung naririnig niyo yung upcoming big event, once a year event to Herbalife, yung spectacular, this coming January 13, 14, wag niyo pong imimiss. May mga tickets pa na available. So kung wala pa kayo, grab your ticket now dahil isa itong event na ito sa life-changing event na nagsabi sa akin na realize ko na tama, nasa tama kaming company. Okay? Sige, next slide. So, bakit mahalaga na pag-usapan natin ang Parkinson's disease? Actually, sa mga classification po ng mga neurodegenerative disorders, o yung sinasabing, pag sinabing neurodegenerative, ibig sabihin, ito po yung sakit na kung saan sinisira nito yung mga neurons o yung mga connection, yung mga circuits sa utak natin na kung saan ang klase ng sakit na ito ay degenerative. Kumbaga, ito ay progressive, palala ng palala through time, at ito ay irreversible. So wala na pong atrasan. So magpo-progress lang po siya. At ang nangunguna po sa listahan ay ang Alzheimer's disease. Ang Parkinson's disease, which is yung pag-uusapan natin ngayon, pumapangalawa lang po siya. Hindi po natin masabi, baka sa pagdaan ng panahon, maging number 1 na siya, palitan ng Alzheimer's. Pero bago yan, bago siya maging number 1, number 2 pa lang siya, kilalanin na natin siya. Sige, next slide. So, bakit mahalaga ang Parkinson's? Alam niyo po, ang Parkinson's disease noong una, madalas lang po siya nakikita sa mga elderly. So, mga kaidara na mga lolo-lola natin. Pero recently, base sa mga pag-aaral, nakikita nila na ang Parkinson's disease ay nakikita na rin sa mga younger age group. So, pabata na ng pabata yung naaapektuhan. Sige, next slide. So dahil pabata ng pabata, may mga kilalang personalidad no, na na-diagnose ng Parkinson's disease at such a young age. Isa po dyan si Coach Freddie Roach. So sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po yung boxing coach ng ating pambansang kamao na sinasabi nila si Manny Pacquiao. Kailan siya na-diagnose ng Parkinson's? Age 27. And up to now, nagbabattle po siya sa Parkinson's. He's 60 plus years old. So, more or less, mga 30 plus years na siyang nagbabattle sa Parkinson's. Ang isa pa dyan, no, nakilala yung greatest, sinasabi nila, ang tawag sa kanya ay
greatest heavyweight boxer of all time. Si Muhammad Ali, na-diagnose siya at the age of 42. Meron na siyang Parkinson's, pero he died at the age of 94. So during those years, nag-battle siya sa Parkinson's. Ano pa? Isa pa, living, no? Living, si Michael J. Fox. So kung naabutan nyo yung movie na Back to the Future, ako naabutan ko yon. Si Michael J. Fox, diagnosed at the age of 29. And up to now, he is more than 60 plus years old. Also, kinakalaban niya, hinaharap niya ang kanyang sakit na Parkinson's. So nakikita ninyo, napakabata po at such a young age na na-diagnose sila with Parkinson's disease. Okay, next slide. So, pag sinabing Parkinson's, alamin natin, ano po ba talagang parte ng utak ang tinatamaan? So, nandito po sa left side, makikita ninyo kung hahatiin po yung ating skull, no? Ng ganyan, ganyang hati in half. So, makikita ninyo po sa kaliwang bahagi yung color brown po sa gitna, no? So, yung color brown, ilipat natin sa kanan, yun po yung area na affected. So sa midbrain po ng ating utak, nandun po yung tinatawag na substantia nigra. Okay. Yung substantia nigra, yun po yung dark brown dun sa color brown, no? So mapapansin nyo, sa isang tao, isang pasyente na walang Parkinson's disease, ayun po ang normal. Ganun po kaitim dapat yung substantia nigra. However, sa isang may Parkinson's disease, through time, nakikita nyo yung color brown, no, nagla-lighten up. So nawawala yung area ng substantia nigra. So yun po yung isa sa mga visual na makikita natin na pagkakaiba sa kanila. Sige, next slide. So bakit nga ba mahalaga itong area na ito? Ito pong area na ito, yung substantia nigra, ito po ang nagpo-produce ng dopamine. Ang dopamine po ay isang neurotransmitter or isa po itong signal sa area ng utak natin. At ito pong dopamine na ito, may say po ito when it comes to our movement. So kumbaga, bakit ang movement natin finis, no? Kumbaga meron siyang control. Hindi siya nagwawala pag naglalakad tayo, ang paa natin hindi sumisipa. Yun po ay epekto ng dopamine. Ano pa, may epekto rin po ang dopamine sa way na tayo mag-process ng ating pag-iisip ng mga bagay-bagay, ng mga desisyon. May epekto rin po ito sa mood natin. Kaya yung mga may mga problema sa mood, nako baka mababa ang dopamine yan. May epekto rin po yan sa attention span natin, sa learning process natin. May epekto rin yan sa sleeping pattern natin at sa arousal, waking and sleeping pattern. So mapapansin ninyo, ang dopamine, marami po siyang effect. Tinatawag din siyang happy hormone. Kaya nga, kung masyado kang masayahing tao, baka marami kang dopamine, di ba? So, since marami siyang effect at ito yung mga bagay na aapektuhan ni dopamine, aasahan po natin na ang isang taong may Parkinson na mababa ang substantia nigra at mababa ang dopamine, ang symptoms niya ay related dito sa mga bagay na kung saan may control si dopamine. So, tignan po natin. Next slide. So when it comes to motor symptoms, ito po yung the way tayong gumalaw. Ang isang taong may Parkinson's, makaka-experience po yan ng resting tremors. So example ng resting tremors, nakaupo naman, naka-relax, or minsan mapapansin nyo po yung kamay niya. So minsan naka-relax yan, pero nag-shake-shake ng ganon. Pero pag nag-shake siya, pag ginalaw nyo po yan, pag ginagalaw niya yung kamay, nawawala yung shaking. So, nag-i-improve po siya with movement. Ano pa? So, meron po yung tinatawag na pin rolling. So, minsan yung kamay naka-posture po na ganyan, tapos nagaganon-ganon sila. So, yun, parang may hawak silang bola na niro-roll sa kamay nila. So, yun po yung pin rolling. Meron pa nakaka-experience sila, parang naninigas yung muscle nila or in other terms, yung muscle rigidity,
Meron din yung tinatawag na slow movement, mabagal silang maglakad, small steps. Ang tawag po doon, bradykinesia. So, ito po yung mga most common motor symptoms na nangyayari sa kanila. Pero bago po ito, kasi ang motor symptoms ay late finding na, meron munang early symptoms. So, next slide. Yung early symptoms, ito po yung non-motor symptoms. So, bago mangyari yon, ito po muna. So una, nakaka-experience muna sila ng sleep disturbance, hindi sila mapagkatulog or hindi kompleto yung tulog nila. Minsan, yung kanilang sense ng pang-amoy nawawala din, no? So compared dun sa mga taong walang Parkinson's, they feel depressed, no? At may problema sila when it comes to pagwiwi, no? So sa pantog, nagkakaroon sila ng symptoms, nagkakaroon din sila ng heart problems at yung gastrointestinal dysfunction. So minsan nagko-constipate sila or meron silang hindi ma-explain nila when it comes to yan, dun sa kanilang tiyan. Pero sabi ko nga po, non-motor symptoms muna, ito usually ang nauuna, susunod yung motor symptoms. However, may mga pagkakataon na ang non-motor symptoms, kahit nandyan pa, dumidiretso na po sa motor symptoms. So meron na siyang non-motor symptoms, meron pa siyang motor symptoms. So sabay yung nangyayari sa kanila. Meron pong ganon. Sige, next slide. So, base sa mga pag-aaral, marami pong factors ang nakikita nilang dahilan. Pero ang pinakamatibay na common na nakikita nila, tatlong bagay lang po kung bakit ang isang tao mas mataas ang chance magkaroon ng Parkinson's. Number one, kung madalas po siyang nagkakaroon ng head injury, nauumpog for example, so isa po yung risk factor kasi nagkakaroon po ng injury sa brain. So kung babalikan po natin dun sa picture na pinakita ko kanina, si Muhammad Ali was a boxer. And alam niyo naman yung boxer, hindi po maiiwasan dyan ang head injury. Si Coach Freddie Roach is also related to boxing. So baka nga, possible, baka ito yung risk factor nila. So ano pa, nakikita nila ang chemical exposure is also a risk factor, especially yung mga empleyado, no, na expose sa chemicals, mga nagtatrabaho sa mga pintura, sa mga barnis, so sa mga cigarette, no, basta anything na ine-expose tayo sa mga chemicals sa mahabang panahon would give us a risk, no, for developing Parkinson's. Ano pa? Pagdating po sa genetics, pag nakita na may family history, lola natin, lolo sa tuhod, o na merong Parkinson's disease, chances are yung genes po na yon pwede nilang ipasa sa mga subsequent generations. Although hindi guaranteed na magkakaroon, mas mataas ang tsansa na mga anak nila, na mga apo nila, magkakaroon ng Parkinson's. Sige, next slide. So, sa Parkinson's disease, hindi po nila makontrol ang movement nila. Sa ayaw at sa gusto nila, magkakaroon sila ng uncontrolled movements. Pero sa buhay po natin, alam nyo ba, may mga bagay na pwede tayong makontrol in terms of health. Okay, in terms of nutrition. Number one, what we eat. So, ang mga bagay o mga pagkain na pinapasok na sa katawan natin, may choice po tayo dyan kung kakainin natin. Pipiliin ba natin yung mantika o yung hindi mamantika? Pipiliin natin ng maalat o hindi? Matamis o hindi? So, may choice po tayo doon. So, may choice tayo to be healthy or not. Pangalawa, may choice tayo when it comes to movement or fitness. May choice tayo how often do we want to move? May choice tayo how often do we want to exercise? Gusto natin once a week lang, once a month. So, ito po yung mga bagay na may control tayo. Okay, next slide. Kaya nga po, since may control tayo sa mga bagay na ito, we have to choose healthy. Next slide po. Okay, so pag-usapan naman natin,
kaakibat po nung sakit na Parkinson's, may mga concerns din po sila when it comes to nutrition. At isa po doon ay yung bone thinning na tinatawag. Numinipis po ang kanilang mga buto. Dahil nga po, pwede po dahil sa mga gamot. So, dahil as we age, numinipis din ang ating buto naturally and prone sila to develop mga imbalances. So, minsan, dahil nga po manipis na yung buto nila, tapos elderly pa sila, tapos nagtitake pa sila ng gamot, tapos may problema pa sila sa balance, so mas mataas ang tsansa, no, ma-out of balance sila and eventually magkaroon sila ng fracture. So ano po ang dapat or maganda na suporta na kailangan nila? They need calcium and yung mga weight-bearing exercises hanggat maaga pa para po ma-strengthen yung mga buto nila. So mahalaga po ito. Hanggat maaga, i-encourage natin sila for weight-bearing exercises. Sige, next slide. So ano pang isang concern? Dehydration. So medyo limited din po sila when it comes to fluid intake, pati yung mga gamot na tinitake nila would also affect yung kanilang hydration. So we should encourage them, no, to drink more often kung kaya, no, mas marami, mas maganda para po hindi magkaroon ng dehydration, kasi alam niyo ang dehydration may effect po yan sa confusion, minsan nahihilo, na pwedeng magkaroon ng kidney problem, no? Pag hindi na-hydrate well ang ating kidney. So mahalaga na ma-hydrate mahigi ang katawan ng mga taong may Parkinson's. Sige, next slide. So ano pa po? Ang nasabi ko kanina, 'di ba, isa sa mga non-motor symptoms na na-experience nila, early signs would be yung mga gastrointestinal concerns. At isa po doon yung constipation. So, ano ang sinasabi? Para malabanan ito, increase water intake, increase fluid intake, and syempre, take fiber. Ngayon, kung mahal naman po yung fiber, mahal naman yung gulay, wala naman makita, malayo yung palengke, no? Ang recommended, 30 to 40 grams of fiber a day. So, kung pahirapan po, no, sa gulay or sa fruits, nandiyan naman po ang ating fiber and herbs. So, tablet form and very safe naman po siya compared doon sa mga hindi natin alam na fiber in the market. Sige, next slide. Ano pa po ang pwede? So, ano pa ang concern? So, sa ayaw at sa gusto nila, they could develop unexpected weight loss. And ano po ang solusyon dito? We should encourage them, no? Kumain kahit konti, mahalaga kumain kahit konti, basta mahalaga mas madalas, at konti na nga, madalas pa, konti na nga, minsanan pa, so we should give them healthy meals during this time na kumakain sila. No, iwasan natin as much as possible, giving them mga processed foods, mga fast foods. We should provide them natural healthy meals. Sige, next slide. So, ano ang makakatulong? Siyempre, nandyan po ang ating products. Napakaraming pagpipilian. Let's say yes to good nutrition. We have been awarded Super Brand, no, ng Super Brands Philippines. Meron tayong Seal of Product Quality. Ibig sabihin, ginagampanan talaga ni Herbalife ang kanyang mission to provide good nutrition sa atin. Tandaan lang po natin, ang ating mga products ay hindi intended na gamot or pang-diagnose at solusyon, no, primary gamot para sa mga sakit na ito po ay pang-add-on lamang, pang-tulong lamang, no? Sige, next slide. So dahil diyan, dahil tayo ay tested, inawardan na tayo as number 1 in the world when it comes to meal replacement, number 1 in the world when it comes to weight management and well-being, and number 1 when it comes to active and lifestyle nutrition. So I hope marami kayong natutunan po for today's VNC sa Parkinson's, and see you again next time. Back to you, Coach.